Now, sa ating pong Sunday afternoon, pag-aaralan po natin ang another book of the Old Testament, which is the Book of Lamentations. So, for around probably 12 Sundays, 13 Sundays na wala po si Brother Bill, and one Sunday po na pupunta po dito si Pastor Dan Tessin. So whole day probably si Pastor Dan ay magtuturo po sa atin. So we will have 12 Sundays to study the Book of Lamentation every Sunday afternoon. Now, ang Book of Lamentation ay nasa Old Testament, at I pray na ang book na ito ay maging blessing sa bawat isa po sa atin. Buksan niyo po ang inyong pong mga Bibles sa Lamentations 1 verse 1. Lamentations, o sa Tagalog po, panaghoy. Mga panaghoy. Lamentations chapter 1 verse 1. And then basahin po natin ito ng sabay-sabay, and then we're going to pray. Lamentations 1:1, ready? Read. How that the city sits solitary, that was full of people, how is she become so? She that was great among the nations, and princess among the provinces, how she become? Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay humingi po ng tulong sa hapong pong ito na bigyan nyo kami ng kaunawaan sa Book of Lamentation. We're praying as we're going to study this book for 12 Sundays. We're praying na Ama, na ang bawat isa Ama na mananampalataya ay magkaroon kami Panginoon ng kalaguan at ng kaunawaan sa librong ito. Mai-apply namin naman ang mga katotohanan ng librong ito sa aming pong mga buhay. At I pray na tulungan nyo kami, Panginoon, na maging seryoso sa pag-aaral ng inyong pong salita. I pray na kayong magpala sa bawat isa through your word. In Jesus' name we pray. Amen. Now, pag-aaralan po natin every Sunday the Book of Lamentations. Now, hindi natin kailangan, before tayo mag-jump in sa Lamentations chapter 1, kailangan maunawaan muna natin ang isang event na nangyayari sa bansang Israel. Alam natin po na ang bansang Israel, siya po yung piniling nasyon ng Panginoon. Sa panahon ni Abraham, tinawag ng Diyos si Abraham na umalis sa land of Ur at dinala po siya sa Canaan. At doon po, binigyan ng pangako ng Diyos si Abraham nung nagpunta po sila sa Egypt, yung 12 tribes ni Jacob, lumagana po at dumami ang lahi po ni Jacob, ni Abraham. At alam natin, naging alipin po sila doon at sila po ay bumalik sa Canaan at kinangkor nila ang Promised Land. And we know na nung panahon ni Joshua, ang sumunod na namuno ay mga judges. Pagkatapos ng mga judges, ang mga hari, si King Saul, King David, King Solomon. And we know na pagkatapos po ng paghahari ni Solomon, nag-split po ang kaharian, Northern Kingdom and Southern Kingdom. May mga naging hari sa Northern Kingdom, pero pagkalaunan dahil mga wicked yung mga hari sa Northern Kingdom, ay nasako po sila ng Assyrian Empire. And we know na yung Southern Kingdom ay ganun din po ang nangyari. Ang Lamentation po, ito kailangan nating matandaan yung nangyari noong 586 BC. Nangyari po sa Southern Kingdom of Israel, or yung tinatawag na Judah or Jerusalem. Ito po ang event kung saan ang Jerusalem ay bumagsak. The fall of Jerusalem, which happened 586 BC. Now, yung fall of Jerusalem in 586 BC, it is the historical event common to the books of Jeremiah and the book of Lamentation. Ang book of Jeremiah, it gives warning patungkol sa parating na fall of Jerusalem, and yung Lamentations look back
it looks back at the Holocaust in utter distress. So, alam natin, ang Book of Lamentation po, si Jeremiah po ang nagsulat po nito, isang propeta na ginamit ng Diyos sa Southern Kingdom. Siya din po ang sumulat ng prophecy ng Jeremiah na nasa Old Testament po natin. Ang Jeremiah po ay prophecy ni Jeremiah na nagpapatungkol sa parating na pagbagsak ng Jerusalem sa kamay po ng Babylonian Empire. King Nebuchadnezzar ang emperor po ng panahon na yon. And on the other hand, ang Book of Lamentation po, ito po yung pagbalik tanaw kung paano bumagsak ang Jerusalem. Now, kailangan nating maunawaan ano ba yung mga nangyari before 586 BC. So tandaan natin, si Jeremiah, propeta ng Diyos, ginamit siya ng Diyos upang ipropesiya ang pagbagsak ng bansang Israel. Si Jeremiah po ang tumawag sa mga Hudyo ng Juda, mga Jewish people ng Juda na magrepent kayo. Dahil kung hindi kayo magsisisi, ang Babylonian Kingdom ay sasakop sa atin. Pero we know na hindi nakinig po ang mga tao. At dahil doon, nangyari po yung nangyari sa 586 BC. And yung Lamentation na ating pag-aaralan, ito po yung looking back sa nangyari ng 586 BC. But before we jump in dito, kailangan makita natin yung mga historical events that are related sa fall of Jerusalem. Una, in 605, na ito po yung alam natin po, yung BC ay pabaliktad. Alam natin na ano mas unang nangyari, 10 BC or 5 BC? Anong mas unang nangyari? 10 BC. Alam natin na pabaliktad. So, kung ito yung 586 BC, ito yung fall of Jerusalem, may mga events na nangyari bago bumagsak ang Israel sa kamay ng Babylonian Empire. Noong 605 BC, 605 BC, ito po yung first siege of Jerusalem. Kung saan si Nebuchadnezzar, king of Babylon, pumunta sa Jerusalem, dala-dala ang kanyang machinery, dala-dala ang kanyang army, at doon nilusob nila ang bansang Israel. Ang Southern Kingdom of Israel. At ito po yung panahon na sina Daniel, sina Shadrach, Meshach, and Abednego ay dinalang captive papuntang Babylonia. At dito din pong 605 BC, ilang years po naging captive ang bansang Israel. We know na 70 years po silang naging captive. Ito po yung start ng captivity po nila. 70 years captivity, which is ito yung unang pagsalakay ni King Nebuchadnezzar sa Jerusalem. So 605 BC. Pagkatapos po noon, nagkaroon po ng second invasion. Ang Babylonian Empire, which happened in 597 BC. 597 BC. And dito, meron uling mga bihag na dinala ang mga Babylonian army pabalik ng Babylonia. Doon po kabilang si Ezekiel. Si Ezekiel, which is prophet din ng Panginoon, isa po siya sa kinuha ng mga Babylonia papunta ng Babylonia. And in 588 BC, which is 2 years before 586 BC, we know na 588, it was 2 years before 586 BC, King Nebuchadnezzar and his huge army marched to Jerusalem. Go over in 2 Kings. Now, binibigyan po natin ng historical background ang Book of Lamentation. Kailangan natin po itong pag-aralan dahil napakahalaga na maunawaan natin yung context ng book. Kasi kung hindi natin maunawaan yung context ng book, hindi po natin mauunawaan ang interpretation ng book. In 2 Kings 25, basahin po natin ng sabay-sabay yung verse number 1.
2 Kings chapter 25, verse 1. Ready? Read. And it came to pass in the 9th year of his reign, in the 10th month, in the 10th day of the month, that Nebuchadnezzar, king of Babylon, came, he and all his hosts, against Jerusalem, and pitched against it, and they built forts against it round about. So, 588 BC, by the way, ang book of 2 Kings and 1 Kings and 2 Kings, si Jeremiah din po ang nagsulat nito. 1 and 2 Kings, si Jeremiah ang nagsulat ito. Kaya kung mapapansin niyo po, yung last chapter ng book of Jeremiah ay same yung content ng 2 Kings 25 na binabasa po natin. I think Jeremiah 52, it matches yung content ng 2 Kings 25 because they have the same writers, same writer. Now dito, sabi ni Jeremiah sa 2 Kings 25, binigyan niya ng account. Imagine niyo ito yung Jerusalem. Alam natin ang Jerusalem po, nasa valley siya, nasa isang mataas na lugar siya, at ang Jerusalem po ay fortified ng wall. Meron pong wall, ang Jerusalem, nung panahon ni Zedekiah, which is the last king ng Kingdom of Judah. Ang sabi ni Jeremiah dito, nung 588 BC, yung date na binanggit niya dito, ang Babylonia army, including Nebuchadnezzar, ay pinalibutan ang buong Jerusalem. Yung po yung tinatawag na besiege. Ibig sabihin, lahat ng army, 1,000, 100,000 of army, papalibutan nila ang buong syudad. Imagine niyo, ito yung army. Ito po ay tactic, old tactic ng old warfare, na papalibutan nila yung isang fortified city. Alam niyo kung anong dahilan? To cut off the supply. Ang Jerusalem po, nung time na to, may mga cities po sila na kinukuha ng supply, which is Lachish, around here. Ito po yung Jerusalem and other cities na sakop po ng Judah. Pero ang ginawa po ni Nebuchadnezzar, pinalibutan nila, starting nung 588 BC, ang buong Jerusalem. Now, verse number 2, basahin po natin, 2 Kings 25:2 and 2 and 3. Ready? Read. And the city was besieged unto the 11th year of King Zedekiah, and on the 9th day of the 4th month of famine. And there was no bread for the people of the land. So, sabi ni Jeremiah in 2 Kings 25:2 and 3, tumagal po ng 1.5 years yung pagpalibot ng army. Just think about just imagine na probably 5 million yung population ng syudad na to. Probably hindi 5 million. Let's say 1 million. 1 million na katao. Imagine niyo 1 million walang supply. Ang buong syudad dahil yung army ng Babylonian Empire ay nakapalibot. Wala pong makakalabas dito, walang makakapasok. Ganun ang naging tactic ng Babylonian army. Kaya sabi ni Jeremiah in verse 3, there was no bread for the people of the land. At yun po ay ancient tactic ng pagsakop na kapag mahina na yung mga kalaban na nasa syudad, at pag umatake itong mga malulusog dahil meron silang supply, they well supplied, well rested, pag sumako po sila, walang kalaban-laban ang kanilang sasakupin dahil gutom, malnourished ang mga tao. At imagine niyo, 1.5 years tumagal yung besiege. From 588 BC up to the 9th day of the month of Ab, which is 586 BC. Mula dito hanggang dito, around 1.5 years, nakapalibot ang Babylonian army. Just think about that. Now, in verse 4, basahin po natin hanggang verse number 7, verse 47. Ready? Read. The city was broken up, and all the men of war fled by night
by the way of the gate between two two walls, walls, which is inside the king's garden. Now the Chaldees were against the city round about, and the king went the way toward the plain, and the army of Chaldees pursued after the king, and overtook him in the plains of Jericho. and all his army was scattered from him. So they took the king and brought him up to the king of Babylon to Riblah, and they gave judgment unto him, and they slew the son of Zedekiah before his eyes, and put out the eyes of Zedekiah, and bound him with fetters of brass, and carried him to Babylon. So what happened was, nag-appoint na yung King Nebuchadnezzar, okay, 9th of Ab, susakop tayo sa Jerusalem. Now, matake sila dito, probably one wall ang kanilang binasag, winasak, at nagsipasukan yung army. Nung nabalitaan ni King Zedekiah, which is the king of Judah, nung time na to, tumakas siya. Of course, papatayin siya ng Babylonia kasi kaaway niya to eh. Pero according sa ating account, na binasa account ni Jeremiah sa 2 Kings, nahuli si Zedekiah sa Jericho, sa plain of Jericho. At alam niyo kung anong ginawa kay King Zedekiah at sa kanyang pamilya? Ang ginawa ng Babylonia, habang may mata pa si Zedekiah, pinaslang ang kanyang mga anak. Pinatay sa harap ni Zedekiah ang kanyang mga anak. At pagkatapos patayin, kinuha yung 2 eyeballs ni Zedekiah. For the reason na yung huling nakita ni Zedekiah ay yung pagkamatay ng kanyang pamilya. At si Zedekiah, wala nang mata, bulag, dinala sa Babylonia. At yun ang nangyari kay Zedekiah. At dito, ang army ni Nebuchadnezzar pumasok na sa fortified city of Jerusalem. And guess what? Sinong mananalo? Kahit may armas ang mga tao ng Jerusalem. Imagine niyo, 1.5 years hindi kayo kumakain. Wala kayong mainom. Probably meron silang may well dito, pero wala silang pagkain. And alam niyo ba na there's archaeological discovery sa Jerusalem right now na na-unearth nila yung one of the toilet ng time ni Zedekiah. And based sa kanilang examination, may nakuha silang fossil ng mga waste ng mga tao during the siege. At nagtataka sila bakit yung may mga proof na yung mga tao na nakatira dito ay kumakain ng mga damo. Based doon sa examination, na-prove nila na kumakain yung mga tao ng mga damo, yung mga wild grass, for the reason na wala silang makain. So archaeology proves the event of 586 BC. Na-discover nila na probably during the 1.5 years, desperate na yung mga tao, wala silang makain. So kung may damo silang nakita, may dahon silang nakita, yun ang kinakain nila. So that's what happened sa Jerusalem. 586 BC. Nung pumasok ang army, si Zedekiah tumakas, we know na binulag siya, dinala siya sa Babylonia. Verse number 8. Basahin po natin ang sabay-sabay. Verse number 8, ready? Read. On the 7th day of the month, which is the 19th year of King Nebuchadnezzar, king of Babylon, King Nebuchadnezzar, captain of the guard, the servant of the king of Babylon, unto Jerusalem. And verse 9, and burn the house of the Lord, and the king's house, and all the houses of Jerusalem, and every great man's house burned he with fire. And verse 10, and all the army of the Chaldees that were with the captain of the guard break down the wall of Jerusalem round about. Now gusto ko pong tandaan ninyo, which is related sa Book of Lamentation, yung date na 9th of Ab. Ang Ab po, ito po ay calendar ng Jew, which is in Gregorian calendar, it's mid-July. 9th of Ab, 586 BC, 9th of Ab. Ito po yung 9th of Ab kung saan pinasok ng Babylonian army yung fortified wall ng Jerusalem.
And after 1 month na nakapasok sila, yung commander ni King Nebuchadnezzar na si Nebuzaradan, the captain of the guard, pumasok dito after 1 month ng Night of Ab. At alam niyo yung ginawa ng commander-in-chief ni King Nebuchadnezzar? Sinunog yung templo, sinunog yung palasyo ng King Zedekiah, at sinunog ang lahat ng tahanan sa buong Jerusalem. Imagine niyo buong Tagig. Sinakop ng isang mga army ang ginawa nila, pinagsusunog ang lahat ng bahay. Hindi po natapos doon. Sabi ni Jeremiah, winasak ang buong wall ng Jerusalem. Kaya po nung time ni Nehemiah, isang burden ni Nehemiah, ang Jerusalem ay walang wall. Because nung event na to, si Commander Nebuzaradan ang promotor ng pagwasak ng buong Jerusalem. Basically, sunog at wasak ang buong syudad ng Jerusalem na after 1 month ng Night of Ab. At ang ginawa nila, imagine niyo, sunog na ang buong Jerusalem. Yung time na, at yung templo dito, ito po yung templo ni Solomon. We understand yung beauty ng temple, yung gold, at majesty ng temple ni Solomon. Yun po ay winasak ng Babylonian armies. Wasak ang wall, wasak ang mga tahanan. At ang ginawa po nila, verse number 11, basahin po natin. Ready? Read. Now the rest of the people that were left in the city, and the fugitives that fell away to the king of Babylon, with the remnant of the multitude, did Nebuchadnezzar, captain of the guard, carry away. So ito po yung third batch na mga kinuha from Jerusalem at dinala sa Babylon. Yung first batch, nung panahon ni Daniel, 605. The second batch is the 597, time ni Ezekiel. Third batch, 586 BC. May mga bihag na dinala sa Babylonia. At in verse number 12, basahin po natin, ready, read. But the captain of the guard left the poor of the land to be back. May iniwan po ang mga Babylonians. Iniwan nila yung mga may hirap sa Jerusalem. Imagine niyo, wasak ang buong syudad. Yung mga mapapakinabangan nilang mga tao, dinala nilang captive papuntang Babylon. At iniwan nila yung mga may hirap na walang makain na, walang pagkabuhayan, of course, sira ang ekonomiya, and iniwan nila sa isang sirang syudad ng Jerusalem. At doon po, kabilang po doon si Jeremiah. Nakita ni Jeremiah, wasak ang buong syudad ng Jerusalem. Isa ako sa iniwan ng Babylonia pagkatapos nilang wasakin ang syudad ng Jerusalem. At doon niya sinulat ang Book of Lamentations. The Book of Lamentations. Sa Tagalog po, ito po yung Panagoy. At sa history po, sa culture po ng mga Hudyo, ito pong Night of Ab, every Night of Ab, which is mid-July, sineselebrate po nila, hindi nila sineselebrate, dahil celebration is positive, inaalala nila yung Night of Ab, na destruction ng kanilang syudad. At binabasa nila, part ng kanilang culture or ceremony, binabasa nila yung Book of Lamentation every Night of Ab upang pag-alala sa naging destruction ng Jerusalem noong 586 BC and nung time ng Roman Empire, 70 AD, ganun din ang nangyari. The same situation noong 70 AD and 586 BC. This is sometime in the New Testament. But we're focusing in 586 BC. Now, ito po ang pinaka-background, historical background ng Book of Lamentation. Imagine niyo, ikaw si Jeremiah, nakaupo ka sa isang syudad na walang-wala. Wala na ang templo, wala na ang mga priest, wala na ekonomiya,
walang makain. Patay yung mga kamag-anak mo. At in fact, si Jeremiah po ay ikinulong pa sa isang dungeon or pit, isang hukay, na umulan umaraw, na doon si Jeremiah. At habang nararanasan ni Jeremiah yung pangyayarang ito, sinulat niya ang Book of Lamentations. Na yun ang pag-aaralan natin. Now, ang Book of Lamentation po, ang Book of Lamentation po, ang title po nito sa English, of course, ay Lamentation. Pero sa original Hebrew Bible, ang title po nito ay Ekna. Eka, rather. Eka. Go over in Lamentation again. Buksan niyo po ang Lamentation. Lamentation 1:1. How. How that. Yung word na how sa Hebrew, that's Eka. Eka. So sa Hebrew Bible po, pag sinabi nila na open your Bible in Eka or how, chapter 1, verse 1, pinapatungkol po nyo na Book of Lamentation. This is the title. Yung word na Eka, ito po yung opening word of chapter 1, 2, and 4. Ang Book of Lamentation po, meron po siyang 5 chapters. Pero, yung Septuagint po, ito po yung Greek translation ng Old Testament. Alam natin, ang Old Testament ay Hebrew, pero nung panahon po ng Panginoong Kristo, meron na pong Greek Septuagint. Tinranslate po nila ang Old Testament from Hebrew to Greek, at yun po yung Septuagint. At ang ginamit pong title ng Greeks ng Septuagint sa Book of Lamentation sa Hebrew ay Ekna, ginamit po nilang title dito ay Wailings. Wailings chapter 1 verse 1, o parang ganun po. Now, ang Hebrew word po nito ay kinot. Ito po ay Hebrew, ito po ay Greek Septuagint. That's why yung English Bible po natin, kinuha po natin yung title natin na Lamentation dito po sa Greek Septuagint title. Wailings or Lamentations o panaghoy sa Tagalog. So, ang Hebrew ay how or Ekna. Ang English po ay Lamentation, Greek Septuagint ay Wailings. So, they are the titles of this book. Now, ang Lamentation po, isa po ito sa 5 megillot or rolls which were appointed to be read publicly by the Jews during the national holiday. Tulad na nabanggit ko, every night of Av, binabasa po nila yung Book of Lamentation bilang pag-alala sa destruction po ng Jerusalem. At yung Lamentation po, ito po tingnan nyo, ang Lamentation po, ito po ay set of 5 poems. Ang Lamentation ay nahati siya sa 5 chapters. 1, 2, 3, 4, and 5. Papansinin nyo, 5 chapters po ang Book of Lamentation. At yung 5 chapters po nito, ito po ay poems o tula. Ito po ay poetry. So, sa genre po ng Book of Lamentation, hindi po ito narrative. Yes, para itong narrative, pero yung structure po dito, ito po isang tula. Isa po itong klaseng tula. At very interesting na ito pong Book of Lamentation, ito po ay nasulat in acrostic format. Acrostic, ibig sabihin ng acrostic, ilang letters po ang Hebrew alphabet? Naalala nyo? 22. Aleph, Bet, 22 letters po ang Hebrew alphabet. Kaya kung mapapansin nyo, gusto kong pansinin nyo, ang chapter 1 ng Lamentation, ilang verse ang chapter 1? Chapter 1, ilang verse? 22. Ang chapter 2, 22 din. Ang chapter 3, 66. 66 dahil 22 times 3. Chapter 4, ilang verse? 22. Ang chapter 5,
22 din. So ang acrostic po ay parang ganito. Pag sa sa English King James Bible po, hindi po natin makikita yung acrostic format. Dahil yung mga translator, mas interesado sila na ibigay yung kahulugan ng English version from the original. Pero sa original po, ang chapter 1 po niyan ay Aleph, verse 1, Bet, Gimel, and Dalet, the alphabet ng Hebrew. Sa bawat verse sa original, A, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, and etc. Yan po ang copy ng original. Sa chapter 2, ganun din. Aleph, Bet, Galet, Dalet, Dalet, Gimel, Dalet. Ang chapter 3, kaya siya 66, ang structure po niyan sa original ay first 3 verses, Aleph, Aleph, Aleph. Verse 1, verse 2, verse 3. Verse 4 ay Bet, Bet, Bet. Pagkatapos po nun ay Gimel, Gimel, Gimel. Kaya 3 times 22 letters, 66. Kaya po 66 verse in chapter 3. Ang chapter 4, 22 verse, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, hanggang maka 22. Ang chapter 5 lamang po, ang natatanging hindi po naka-acrostic format. So, we don't know bakit hindi na sinunod ni Jeremiah yung acrostic format, pero yan po ay hindi na nasa acrostic format. Pero yung chapter 1, 2, and 3, and 4, napaka-creative the way sinulat ni Jeremiah ang Lamentation in acrostic format. Now, ang Lamentation po, ang Book of Lamentation, so we know yung title, How, Wailings, Lamentation, alam na natin yung format. Ang Lamentations po in the English Bible, siya po ay bahagi ng major prophet books. Alam natin, ang Old Testament, meron siyang Pentateuch, merong historical books, may poetic book, yung poetic book, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. At alam natin, merong major prophet at merong minor prophet. Sa major prophet, ano yung mga major prophets? Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, and Daniel. Ang Lamentation po ay naging bahagi ng major prophet for the reason na yung Lamentation po ay parang extension ng Book of Jeremiah. So, yung nag-organize, nag-set ng order ng English Bible, pinili nila na ang sunod sa Jeremiah ay Lamentation. Pero sa Hebrew Bible, sa Hebrew Bible, ang Book of Lamentation po, bahagi po siya ng Ketubim. Nahati po ang Hebrew Bible sa 3 bahagi. Yun po yung Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. That's Torah. Pangalawa po ay Nevi'im or prophets. Former prophets, kabilang po doon si Joshua, Judges, Samuels, and King. Yung latter prophet po ay Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and the 12 minor prophets. And Ketubim, which is writings, meron pong poetical book, Psalms, Proverbs, and Job. And Megillot, which is bahagi po ang Lamentation. Kasama po sa Megillot yung Song of Solomon, Ruth, Lamentation, Ecclesiastes, and Esther. And historical book, Daniel, Ezra, Nehemiah, Chronicles. So, sa Hebrew Bible, ito po ay nasa part ng Ketubim, ang Lamentation. Now, tingnan natin, sino ba yung author ng Book of Lamentation? Of course, we know na ang Lamentation po, ito po ay sinulat po ni Jeremiah. The Lamentation were written soon after 586 BC. Soon after, naalala natin yung historical timeline, pagkatapos maranasan ng Jerusalem yung total destruction, Jeremiah wrote the Book of Lamentations. While memories of the appalling siege of Jerusalem were still fresh on the mind of Jeremiah. As to the authors, napakadami pong ebidensya na si Jeremiah po ang nagsulat nito. Una, sa Greek Septuagint po, si Jeremiah po ay binigyan ng title na siya ang nagsulat ng Book of Lamentation.
According din sa Hebrew and Gentile tradition, si Jeremiah ang nagsulat nito. And also, similarities between Lamentation and the poetical portion of Jeremiah prove that Jeremiah is the writer of the book of Lamentation. And also, mapapansin natin, the writer was also an eyewitness of Jerusalem destruction. At wala pong fit na ibang tao na may bibigyan natin ng account na siya ang sumulat na to maliban kay Jeremiah. Now, ang audience, so we know na si Jeremiah ang nagsulat nito. Tingnan natin po, sino po yung audience? Para kanino isinulat ni Jeremiah yung Book of Lamentation? Ito po ay isinulat ni Jeremiah to the Jewish people who remained and suffered in Judah. Naalala nyo, may mga naiwan, mga mahihirap na mga Hudyo na naiwan sa Jerusalem. Yun po ang recipient noon, and also the other Jews who had just been taken into Babylonian captivity. Yun po ang recipient ng sulat na ito. Now, tingnan natin po yung tema. Ano ba yung tema? Ano ba yung tema ng Book of Lamentation? Ang tema po ng Book of Lamentation is makita natin that the Lord is just, righteous and loving when punishing sins. Ang tema po ng Book of Lamentation, makikita po natin na ang Diyos po ay makatarungan, matuwid, at mapagmahal sa pagbibigay niya ng kaparusahan sa kasalanan. At yan ang katotohanan na kailangan natin makita. Ang kasalanan po ay merong consequence. Yan ang hindi alam ng maraming tao na akala nila ang kasalanan, na-enjoy nila, pero hindi nila alam ang kasalanan po, whether Kristiyano ka na nagkakasala, or whether hindi ka Kristiyano pero nagkakasala ka, meron pong punishment ang kasalanan. At yan po ang ipinapakita po ng Book of Lamentation, na ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay makatarungan, matuwid, sa pagbibigay ng kaparusahan sa kasalanan. Pero, which is bahagi pa rin ng tema, kahit ang Diyos ay nagpaparusa sa kasalanan, He is also merciful, compassionate, and faithful to His people. Na kahit parusahan tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, and we know na ang Panginoon ay nagpaparusa kung ikaw, Kristiyano, ay nagkakasala. Sabi ng Book of Hebrews, kung yung tatay mo, hindi ka pinapalo, sabi ng Book of Proverbs, hindi ka mahal ng tatay mo. Meron bang tatay na hindi niya pinapalo ang kanyang anak? Ibig sabihin nun, hindi ka mahal. And we understand na ang Diyos Ama nating nasa langit, kapag tayo ay nagkakasala, tayo ay pinapalo. Bahagi yun ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Na kahit tayo pinapalo ng Diyos, which is makikita natin pa rin sa Book of Lamentation, na siya ay mahabagin, siya ay maawain, at siya ay tapat, kahit yung kanyang mga anak, kahit yung kanyang mga tao ay kanyang pinaparusahan. So, ang tema, una, ang Diyos ay Diyos ay makatarungan, matuwid at mapagmahal sa pagparusa sa ating mga kasalanan. Pero, siya ay mahabagin at mawain sa kanyang mga anak, sa kanyang mga pinaparusahan. At yan po ang tema. Gusto ko pong pansinin natin ang outline ng Book of Lamentation. Ang Book of Lamentation po, gumamit po siya ng chiasm structure. Chiastic structure or chiasm structure. Ito po ay literally device na ginagamit upang ipakita yung reverse. Ito po style sa Hebrew poetry upang ipakita ang pagkakaiba ng mga subject. Now, ang chiastic po, laging letter X siya. Ito po ang chiastic style po ng Book of Lamentation.
chapter 1. Ang chapter 1 po, ito po'y patungkol sa Jerusalem desolation. Sa chapter 1, ipinakita po ni Jeremiah ang pagkawasak ng buong Jerusalem. Jerusalem desolation. At sa chapter 5, which is opposite ng Jerusalem desolation, yung remnant prayers, the remnant prayer. Dito, sa chapter 1, pinakita ni Jeremiah kung ano nangyari sa Jerusalem. Sa chapter 5, ano ang kanilang panalangin sa Diyos? Pagkatapos nilang maranasan ang pagkawasak at kaparusahan ng kanilang kasalanan. Chapter 1 and chapter 5, yan po nag-o-opposite. Sa chapter 2 po, pinakita po dito ni Jeremiah yung the Lord's anger, ang galit ng Diyos. Behind the scene, kanina natin nakita kung paano si Nebuchadnezzar, yung kanyang Nebuchadnezzar, ay ginamit ng Diyos upang mawasak ang buong Jerusalem. Behind the scene, makikita natin yung pala ay galit ng Diyos. Ibig sabihin, ginamit ng Diyos ang Babylonia upang ipamalas ng Diyos ang galit niya sa kanyang sariling bayan. Makikita po natin yan sa chapter 2, the Lord's anger. Pinakita doon ni Jeremiah, kaya namin ito nararanasan ay dahil sa galit ng Diyos sa amin, sa aming mga kasalanan. Chapter 2 po yun. Chapter 4, sa chiastic style, ito po ay naglalaman ng the Lord's anger pa rin, or the Lord's wrath. Chapter 2 and 4, naka-laser focus si Jeremiah, na ipinapakita niya, kaya namin ito nararanasan, chapter 2 and chapter 4, dahil sa galit ng Diyos. Galit ang Diyos sa amin. Chapter 1, the description of Jerusalem desolation. Chapter 5, nanalangin ang bansang Israel, Panginoon, tulungan mo kami in this situation. In some ways, somehow like that. Chapter 2, the Lord's anger. Chapter 4, the Lord's anger. But in the middle of the book of Lamentation, go over in Lamentations 3. Basahin natin po ang verse number 21 hanggang 23. Lamentations 3, verse 21 to 23. Ready? Read. This I call to my mind, therefore I have hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is Thy faithfulness. Chapter 3, in the middle of chiastic style, it shows the Lord's mercy, compassion, and faithfulness. Yes, galit ang Diyos. Yes, galit ang Diyos. Yes, wasak kami. Yes, humingi kami ng tulong. Pero in the middle of the book of Lamentations, it is the Lord's mercies that we are not consumed. His compassion fail not. Because His compassion fail not, they are new every morning. Great is the faithfulness of God. Imagine niyo yun. Nung time po na ito, sinulat po ni Jeremiah ito habang siya ay nakakulong sa dungeon. Dungeon, ang description po ng dungeon dito ay isang hukay na malalim na nilagyan lang ng bato para hindi makatakas yung bihag. Pero kapag ka umuulan, lahat ng baha papasok doon. Imagine niyo yun. Pero sabi ni Jeremiah, this I recall to my mind. Habang nakita niya napatay ang maraming tao sa kalye, habang yung mga anak ay gutom, patay, habang yung mga priest, yung templo ay wasak, in the middle of the destruction, habang sila'y pinaparusahan ng Diyos, this I recall to my mind. Therefore, I have hope.
That's the Lord's mercy and faithfulness and compassion is still there. So yan po ang pinakasentro ng Book of Lamentation. This is the high-level view ng Book of Lamentation. Pag binasa niyo ang chapter 1, description of what happened to Jerusalem. Chapter 2, anger of the Lord. Chapter 3, the center of the chiastic structure ng Book of Lamentation, the Lord's mercy, compassion, and faithfulness, the Lord's anger, and the remnant's prayer. Ito po ang pinaka-outline ng Book of Lamentation. Outline ng Book of Lamentation. At ito po ang pag-aaralan natin in the next succeeding lesson. So, now, next week po, pag-aaralan natin ang chapter 1. Magkakaroon po tayo ng expository study, meaning verse by verse. So, katulad ng ginagawa po natin sa Ephesians. Pero, for the whole 12 weeks, or for the whole 3 months, na pag-aaralan po natin ang Lamentation, I encourage you to participate in this activity. Hindi po to required. I would not require it na after 3 months, dapat may gawin nyo to, no? It's up to you. Pero I encourage you, kung gusto mo na ang Book of Lamentation ay maging blessing para sa'yo, I encourage you to participate in this activity. Ano yung activity to, Brad? I want you to survey the Book of Lamentation. Pag sinabing survey, babasahin ang Book of Lamentation chapter 1 to chapter 5, na gusto kong makita mo ano yung mga description ni Jeremiah sa nangyari sa kanila. Halimbawa, go over in Lamentations 2:20. This is one of the worst things that happened to them habang sila po ay pinaparusahan ng Diyos. Lamentations 2:20, sabi dito ni Jeremiah, "Behold, O Lord, and consider whom thou hast done this. Shall the women eat their fruit and children of Aspandong? Shall the priest and the prophet be slain in the sanctuary of the Lord?" Ang sinasabi dito ni Jeremiah, Panginoon, hahayaan mo ba dahil sa tinding gutom na aming nararanasan, ay kainin ng mga nanay ang kanilang sariling anak? At yan po ang nangyari during the 1.5 years, or probably after. Imagine niyo, sariling anak, kinain po nila, cannibalism. Dahil wala na silang makain. And that's what really happened sa kanila. And it's it's a worse thing. Pero that's what happened. Imagine niyo, wala na silang makain. At yung nanay nagdesisyon, lahat tayo, buong pamilya mamatay, si bunso na lang ang lutuin natin. This is what really happened to them. Just think about that. And Jeremiah recorded that. So, sa survey, habang binabasa nyo ang nangyari, ililista nyo, probably in your notebook, halimbawa, 2:20. Oh, that's a famine. So, pwede nyo isulat yung actual phrase ng verse na nagsasabi, nagutom sila. Makikita nyo din sa 2:20, yung mga priest ay namatay, pinaslang. Yung mga priest na naglilingkod sa templo, pinaslang. So, yung goal ng survey, I want you to read the Book of Lamentation over and over again. It's just 5 chapters. Actually, you can finish it in one reading. Pero gusto ko po na by your own experience, malilista mo by your own self ano ang nangyari sa Jerusalem nung span na sila ay pinarusahan ng Diyos. So probably, ito po sinurvey ko na, and almost every verse merong description. Ano nangyari? Ano mo nangyari? Madaming namatay, taggutom, nawala yung templo, nawala yung kanilang glory. So, pwede nyo po yung ilista. So, ang survey, pag binasa nyo yung chapter 1, verse 1, nakakita kayo na nangyari sa kanila, ilista nyo lang po sa notebook nyo. Pwede pong Tagalog. Ang pinaka-goal, makita natin by your own self, ano ang nangyari sa kanila. Ano yung panaguhay nila. Ano yung lamentations nila na naranasan. At pagkatapos nyo pong malista,
halimbawa, nagkaroon kayo ng 100 descriptions of what happened to them, I want you to categorize it. Halimbawa, ika-categorize nyo. Halimbawa, yung chapter 1, yung chapter 2, verse 20, at chapter 1 or something like that, patungkol to sa famine. So, ilista nyo, itong description, halimbawa, ito yung mga description nyo. Marami na. Nabasa nyo na buong 1 to 50. Habang binabasa nyo, nakakita kayo ng description, sulat nyo sa notebook. So, ito na yung naging lista nyo. That's good. Pangalawa nyo gagawin, babalikan nyo itong nakasulat sa notebook nyo, titingnan nyo anong category ito nakapasok. Ito ba ay economic depravity or destruction of the temple? Kayo magbigay ng, ang goal is, igugrupo nyo. Ika-categorize nyo yung description. And at the end of that, makikita ninyo anong klaseng punishment ang naranasan ng bansang Israel dahilan sa kanilang kasalanan. Makikita nyo dito, pag binasa nyo, makikita nyo habang babasahin nyo to, ano yung reason? Bakit nila naranasan yung mga makikita ninyo? It's because ang Diyos ay galit sa kasalanan. So, if you want na Book of Lamentations ay maging blessing sa inyo, you can participate in that survey. It's not a hard work. Binabasahin mo ngayon ang chapter 1, may notebook ka sa desk mo. Pagbasa mo ng chapter 1, halimbawa, Lamentation 1:1, how that the city sits solitary. So, pwede mong ilista, the city sit solitary. Pangalawa, she became as widow. Pangatlo, the princess among the provinces, how she became tributary. So in chapter 1, verse 1, tatlo kagad yung description na makikita natin. The city became solitary, the city became as widow, the city became tributary. So, ganun po, survey. And then at the end ng chapter 5, pwede nyo na i-categorize. Ito'y patungkol sa taggutom. Ito'y patungkol sa mga livelihood nila, and etc. And I tell you, it will amaze you na ganun pala kaseryoso ang Diyos sa kasalanan natin. And in reality, Christian, hanggang sa ating panahon, ang Diyos ay seryoso sa kasalanan ng kanyang mga tao, kanyang mga anak. Bakit? Dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Hindi niya hayaan na ang kanyang anak ay magpatuloy sa kasalanan. At dito makikita natin sa Book of Lamentation, as we survey the Book of Lamentation, ang kaseryosohan ng Diyos sa kasalanan. So, I hope na hindi po yan required, hindi po yan mandatory. I'm not going to ask you a copy at the end of 3 months. It's your own project. So, if you would want to do it, that's good. If you don't like it, so it's up to you. Pero, I tell you, if you participate on it and you do a survey ng Book of Lamentation, you will be amazed sa katangian ng Diyos. How serious He was on punishing the sin of His people. So that's the survey. Very simple. Lista ng mga description na nangyari sa Jerusalem and just categorize it. So, now ang challenge po today, as we close ng lesson na ito, go over Lamentation, I want you to challenge on this truth. Lamentations 3, verse 39 to 41. Si Jeremiah po ang nagsasalita dito habang siya ay nasa dungeon, habang siya ay nasa pit. Sabi ni Jeremiah, wherefore that a living man complain, a man for the punishment of his sin? Pwede ba ang isang taong buhay, kung nararanasan niya na ang pagsubok at kaparusahan ng kanyang kasalanan, pwede ba siyang magreklamo sa Diyos? Verse 40, let us search and try our ways and turn again to the Lord. Let us lift up our heart with our hands unto God in the heavens. At yan ang proper response ng mga Kristiyano. Yes, pag nagkasala tayo, paparusahan tayo ng Diyos, pagpapakita yun ng kanyang pag-ibig, pero ang tamang response pala,
let us search our ways, to search and try our ways, and turn again to the Lord. That's repentance. Let's us turn again to the Lord. Let's us turn again to the Lord. Ang aking naging Christian life po, ako po yung na-save 2007, which is around 14, or ilang years na? 17 years na po akong Christian. Hindi po laging good Christian ako. I tell you, there are times that I commit sin against the Lord. And I see the punishment. Because that's how God is. It's the manifestation of His love. And habang nararanasan ko ang parusa ng Diyos, I saw that this is the proper response. Let us search and try our ways. And let us turn again to the Lord. That's the proper response when God deals us sa ating mga kasalanan. When God tried to remind you to go back in His will, let us turn again to the Lord. Let us turn again to the Lord. At yan ang challenge ko po right now. Ang Diyos po natin ay matuwid at makatarungan at nagpaparusa siya sa ating kasalanan. Pero ang tamang response, kung halimbawa dumating yung time na maranasan mo ang parusa ng Diyos, dahil ito'y resulta ng iyong kasalanan, or some way, somehow, ang tamang tugon, Panginoon, I will turn again to you. At yan ang puso ni Jeremiah. Habang nararanasan nila ang lahat ng ito, yan yung kanyang encouragement sa kanyang mga kababayan. Mga kababayan, ating saliksikin at subukin ang ating mga pamamaraan, ang ating mga landasin, at tayong lahat ay bumalik sa Diyos. What a message ng Book of Lamentation. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa Book of Lamentation. Salamat Ama na ito po yung nagpapakita Ama kung sino po kayo. Salamat Panginoon sa inyong mensahe. I pray Panginoon na ang pagsusurvey ng Book of Lamentation ay maging blessing po Panginoon sa amin. I pray Panginoon na bigyan niyo kami ng excitement sa inyong salita, maging enthusiasm po ito sa pag-aaral ng katotohanan ng Book of Lamentation upang makita namin ang kalooban po ninyo. Pinupuri namin kayo at pinsasalamatan sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Salamat po. We are dismissed. Mike, great. Aryan, favor naman. Can you distribute it? Ito yung morning. And Jessica, ito yung afternoon.